Pahapyaw na tiningnan ni Nati ang sasakyan ng gobernador sa hindi kalayuan, puno ng pag-asa na sinundan ni Gaston ng kanyang mga mata na bumaling doon. Kung tutuusin ay may choice naman si Nati na tumanggi, pero ewan niya ba kung bakit alipin na naman siya ng sarili na kahit ayaw ng utak niya ay padabog ng mga paang nagsimula siyang maglakad patungo ng sasakyan. Sumunod naman agad si Gaston sa kanya. Pagkasara ng pintuan ay agad na siyang hinarap ni Nati. Nakahalukip-kip ng mga braso nito at base sa ipinupukol na tingin ay gusto na niyang sabihin ni Gaston kung anong pakay nito. Hindi mo lang ba ako tatanungin kung saan ako nanggaling ngayong gabi? Subok niya sa pasensya nito. Gusto pa niyang makita kung paano ito magselos at mairita kada babanggitin niyang kadate niya. Lantad sa mga mata ni Nati ang dumaang selos at galit sa mukha ni Gaston. Nakaagad din na nawala. Mabilis nang yung naglaho na para bang wala naman tong pakialam kung makipag-date siya kahit na kanino. Sa halip na itong maasar, si Nati ang mas nakaramdam ng iritasyon dahil sa reaksyon ni Gaston dito. Hindi naman ang tungkol dyan ang ibinaba ko. Nakipag-blind date ako, Governor Barcelo. Nanguuyam na putol niya sa sasabihin pa nito. Nababasa niya na nagtitimpi lang ang gobernador na wag magtanong pero alam niyang curious to. Uunahan na niya. Siya na ang magsasabi sa kanya nang sa ganon ay makabawi man lang siya sa ginawa niyang pagpapaasa. Yeah, you hear it right, Gaston. Nakipag-date ako sa ibang lalaki. Well, he is a nice guy. Sa next na date namin, isasama ko si Brixton para naman ma-meet niya. Alam rin niya ang tungkol sa bata, tanggap niya. Gumalaw ang Adam's apple ni Gaston nang sunod-sunod na siyang lumunok ng laway. Bingi-bingihan na siya doon. Pero parang sinadya pa ni Nati na manuot yon sa kanyang mga buto. Natutuwa pa ito na nahihirapan siya at nasasaktan siya. Hanggat maaari ay ayaw niyang pag-usapan nila yon dahil para sa kanya ay napakawalang kwenta naman ng bagay na yon. Ngunit dahil nandito na sila sa topic na ito, pakiramdam ni Gaston ay hindi na niya ito maiiwasan pa. Given his status now, if someone had told him in the past that his son would call someone else dad, it would have been a joke. But now it is really possible dahil sa ginawa ng babaeng kaharap niya. Gusto nitong mas galitin pa siya ngayong gabi. Hindi ba mas maganda yon? Hingi pa nito ng kanyang opinyon na halatang nangiinis lang naman. Nangaasar. Gusto siyang saktan. Bakit ayaw mo magsalita? Wala ka bang opinyon sa gagawin ko? Nanatiling tahimik si Gaston na para bang nasa proseso pa ng mga binitawang salita ni Nati. Ayaw na niyang patulan pa to, pero pinipilit siya na alam niyang kapag hindi niya papatulan, mas lalo siyang aasarin. Brixton will call him dad. Hindi na napigilan ni Gaston ang sarili at inabot na niyang labi ni Nati upang patahimikin na ito doon. Matapos na mandilat ang mga mata. Mapasinghap sa biglang ginawa ni Gaston ay nagpumiglas na doon ang babae. Ngunit habang mas lumalalim ang halik nito sa uhaw na labi niya, ay mas nagiging kalmado na siya. Bagay na ayaw ni Nati sa kanyang sarili. Hindi naman makagalaw ang driver na nasa unahan at kitang-kitang mga nangyayari sa likod ng sasakyan. Napalunok na lang ito ng laway at nagpanggap na walang anumang nakikita. Tsak na malalagot siya sa gobernador kung sakaling magbigay pa ng reaksyon. That's enough bullshit, Nati. Hinihingal na sigaw ni Gaston ang putulin ng halikan nila. Sa tingin mo, papayag ako ha? Nangatog ng tuhod ni Nati. Talo na naman siya. Hinang-hina na naman sa halik ng gobernador. Kung hindi niya lang napigilan ang sarili ay malamang hinila na naman niya ito palapit upang i-resume ang halik na tinapos nito. Bitin na bitin siya at panigurado siyang nakikita ng gobernador sa kanyang mukha. Bakit? May magagawa ka ba kung yun ang gusto ko? Gaya ka pa rin naman ng dati Walang time sa amin. Hindi lang sa akin, kundi sa aming mag-ina. Alam mo bang naghintay ako ng tawag mo? Message mo. Ang sabi mo magvi-video call kayo ni Brixton. Ano? Hanggang salita ka lang na naman ba, Gaston? Sinalubong ni Gaston ang kanyang mga tingin. Pinantayan yon ng humihingi ng pangunawa kay Nati. Hindi porket hindi ko natupad, makikipag-date ka na kagad sa ibang lalaki. Maghahanap ng kalinga sa yakap at halik ng iba, Natalia. Kung nasa mansyon kayo sa Baguio, malalaman mo kung bakit busy ako. Hindi makapaniwalang pinandilatan siya ng mata ni Nati. Ang labas ay kasalanan niya pa doon ang lahat?
Totoo na ngayon ang galit niya. Hindi nagpapanggap ang naramdaman niya ng mga sandaling yun. Bakit siya na naman ang kailangang mag-adjust? Bakit parang siya na naman ang may mali sa kanila nito? Bakit kailangan ako? O kami ni Brixton ang kailangang mag-adjust? Hindi ba dapat ikaw? Ako o kami bang may pagkukulang? Ikaw ang may kailangan sa amin. Ikaw ang may pagkukulang sa aming mag-ina kaya nilingon siya ni Gaston kaya natigilan si Nati na muli pang magsasalita. Totoo naman ang mga sinabi niya. Nilabas niya lang ang sama ng loob niya. Mali ba yun? At saka, hindi naman siya naghahabol dito. Siya yung nagsabi na babawi siya sa kanila. Kaya bakit parang kasalanan pa nila na hindi niya ito maintindihan? Buksan mo ng pintuan. Lalabas na ako. Walang patutunguhan na pag-uusapan natin ito. Kanina pa ako iniintay ni Brixton na umuwi. Talunan niyang wika. Ayaw na lang niyang makipagtalo at makipag-usap. Sa tingin ni Natay mas mabibwisit lang siya kay Gaston kung itutuloy nila yon. Sa halip na mag-explain ito at bumawi ayun pang isusumbat sa kanya. Hindi naman niya sinisiksik ang sarili nila dito. Tanggalin mo ng lock ng pinto. Nanatiling tingin ni Gaston sa kanyang mukha pero iniiwas na niyang mga mata sa lalaki. What about you, Nati? Gusto mo ba siya? Hindi siya pinansin ni Nati. Ang layo ng topic nila tapos babalik sila sa kadate niya. Hindi na yun mahalaga. Pero sino nga bang niloloko niya? Sarili lang din naman niya. Alam niyang hindi niya to gusto. Hindi na yun mahalaga. Bakit hindi mahalaga? Mahalagang bagay ni Nati. Bakit ka pupunta sa kanya at papayag na may ikasal sa kanya? Kung sa bandang huli hindi ka magiging masaya. Ano, para masabi lang na may amang mga anak mo? Akala ko ba kaya mo mag-isa? Independent ka na. Bakit sasandal ka sa lalaking yun ngayon? Gustong lumundag ng puso ni Nati sa galak nang marinig niyang pinagsamang selos at galit sa tinig ni Gaston. Ganun pa man hindi siya kumibo. Napatanong na rin sa sarili. Bakit nga ba ginagawa niya to? Bakit siya nakikipag-date sa hindi niya gusto gayong hindi naman niya kailangan ng lalaki sa buhay niya? Iisa lang ang sagot niya. Nang dahil yon sa gobernador. Gusto niyang makita nito na kaya niya magmahal ng ibang lalaki bukod dito. Sino bang niloloko niya? Sarili lang din naman niya. Sa tingin niya, maatim niyang magpakasal sa lalaking yun nang walang anumang pagmamahal. Hindi siya ganon kadesperada at kababaw na aabot pa sa puntong iyon ng kanyang buhay. Tama, nahihibang siya. Bumabalik ang pagiging childish niya, kaya niya mabuhay ng walang lalaki. Saka kilala na rin ni Brixton ang ama niya. Ano pang kailangan niyang patunayan? Wala, bored lang siya. Nagre-rebelde sa ginawa ni Gaston. Bakit hindi ka makasagot, Natalia? Walang ano-ano ay binigay ni Gaston ng phone niya kay Nati. Puno ng pagtatakang tinignan lang naman yun ng babae na puno na hindi pa rin gets. Ang buong akala niya ay meron lang na ipapakita si Gaston sa kanya, ngunit natigilan na siya sa sunod nitong litanya. Hindi niya inaasahan ang bagay na ito. Tawagan mo ang mami mo, o ang daddy mo, o ang kuya Nick mo. At sabihin mo hindi ka na muna makakauwi ng mansyon ngayong gabi. Ibilin mo si Brixton na sila na munang bahala sa kanila sa gabing ito. Puno ng otoridad na utos niya na lalong nagpagulo sa isipan ni Nati. Tawagan mo isa sa kanila. Napaawang ng bibig ni Nati bilang initial niyang reaksyon. Hindi ma-process ang nais na ipabatid ni Gaston kung bakit kailangan niyang gawin ang bagay na yon. Saka bakit ang phone itong gagamitin niya? May cellphone naman siya at meron din naman siyang load. Hindi niya makuha ang logic nito para lang sabihin sa pamilya niya na siya ang kasama? Ganun bang plano nito kaya cellphone niya dapat? Ano? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Hahanapin ako ni Brixton. Iiyak yon sa kalagitnaan ng gabi kapag hindi niya ako nakita sa kanyang tabi. Nakita mo naman yun noong doon ka natulog, hindi ba? Marahas na angilin natin na makailang beses iniling ang kanyang ulo dito. Hindi ako sasama sa'yo kahit na anong sabihin mo. May kailangan tayong pag-usapan, Natalia. Ito lang ang panahon na meron ako. Kung ayaw mong tumawag, ako mismong tatawag sa kanila at ipagpapaalam kita. Gusto mo bang ako pa ang magsabi sa kanila? Hamon nito sa himig ng boses ay alam ni Nati na hindi ito nagbibiro. Sabihin mo lang, ano? Nandilat ng mga mata ni Nati, wala na talaga sa tamang hulog ang isip ng gobernador. Ginulo pa nitong kanyang isipan. Ganun pa man ay kailangan niyang malaman ang dahilan kung bakit cellphone ito. Eh bakit cellphone mo?
Hindi nakatiis ay tanong na niya. Hindi siya matatahimik kung hindi niya malalaman ang sagot doon. Bubulabugin nito panigurado ang kanyang isipan. May cellphone naman ako at may cellphone ko para hindi isipin ng mga magulang mo na nagsisinungaling ka lang sa kanila. At kung saan ka lang pupunta, maniwala ka. Hindi ka nila papaniwalaan kapag cellphone mong gagamitin mong pangtawag sa kanila. Nati. Sagot nitong siguradong sigurado sa kanyang mga sinasabi. Bilisan mo na. Napagtantunin natin na tama nga naman si Gaston. Iisipin ng mga magulang niya na balik siya sa dati. Ang dami mong alam. Halos mamuti ang mga mata niya sa ginawang pag-iirap kay Gaston. Pahaklit niyang hinablot ang phone sa kamay ng gobernador. May punto nga to. Hindi nila iisipin na nagdadahilan lang siya at kung saan papupunta upang maglamyarda. Napilitan siyang magsinungaling sa tungkol kay Brixton. Ang pag-uusapan nilang dalawa kaya baka umaga na kinabukasan siya makakauwi. Yun naman ang turo ni Gaston kahit na hindi sigurado si Nati kung yun nga ba talagang pag-uusapan nila. How about your date? Huwag mo sabihin na hindi ka pumunta sa napagkasunduan yung tagpuan. Tapos na, mommy. Okay naman po. Nasaan si Governor Barcelo? Pwede bang kausapin ko? Si Mrs. Bentacourt ang tinawagan ni Nati. Hindi ang ama't ang kapatid na mas maraming magiging katanungan sa kanya kung silang pipiliin niya. Ang kapatid niya pa ba? Mapang-asar yun. Baka pagkatuwaan pa siya. Ibigay mo sa kanya ang cellphone. Inilahad ni Nati ang cellphone kay Gaston na tahimik lang na nakatingin. Kakausapin ka raw ni mommy. Tinanggap yun ni Gaston. Hindi na narinig ni Nati ang mga sinabi ng ina sa kanilang linya. Hindi rin niya maintindihan ang sagot ni Gaston sa ina na halos pabulong. Ayaw naman niyang lumapit dito para lang makinig. Umirap ulit si Nati ngunit hindi naman siya nakita ng gobernador na abala sa kausap niya. I know, Mrs. Bentacourt. Thank you po sa tiwala. Matapos nitong kausapin ng ginang ay binitawan na nitong kanyang cellphone. Inutusan ng driver na patakbuhin ng sasakyan paalis sa harapan ng kanilang mansyon. Kalmado naman noon si Nati. Walang anumang kabang nararamdaman sa kanyang dibdib. Komportable pa rin talaga siyang kasama to. Aminin niya man o hindi, parang walang nagbago sa nararamdaman niya. Natunaw na rin ang galit niya. Hindi ba busy ka? Bakit may time ka ngayon? Basag niya sa katahimikang nasa kanya lang pagitan. Kaunti na lang at parang makakarinig na siya ng mga kuliglig sa nakakabinging katahimikan ng paligid. Walang ingay sa makina ng sasakyan at maging sa makina ng mga sasakyang nakakasalubong sa kalsada. Dahil hindi na ako busy ngayon. Piloso po nitong sagot na nagbigay kay natin ng dahilan upang hampasin to dahil ang benta ng pamimiloso po nito. Mabuti na lang at kagad niya napigilan ang sariling gawin yon. Himala ah, isang malaking himala, Gaston. Hindi mo nga magawang mag-reply kahit na isa sa mga message. Kusang lumabas na yun sa bibig ni Nati. Hindi na nagawa pang pigilan ng kanyang sarili. Hindi siya pinansin ni Gaston. Hindi na binawi ni Nati ang isa niyang kamay na gagawin yun nang lalakit ilagay nito sa kanyang hita. Mainit na kamay nito. Sanay na siya sa biglaang kuryenteng nararamdamang dumaloy mula dito patungo sa kanyang katawan. Ano man ang gawin niya, wala na rin naman siyang magiging takas sa kanya. Kahit na magpumiglas pa siya. Ano pa ang silbi kung magmamatigas siya? Ang tanging magagawa na lang niya ngayon sa loob ng kotse ay ang pabayaan na lang ditong gobernador. Saan ba tayo pupunta? Huwag mong sabihin sa akin na isasama mo ko ngayon paakyat ng Baguio. Naging binging ahas si Gaston sa kanyang mga katanungan na para bang wala itong naririnig. Hindi na rin naman niya ito kinulit pa dahil paniguradong maiinis lang siya. Hinayaan ni natin na lamunin sila na nakakabinging katahimikan. Hinga nilang dalawa at panakanakang mahinang ingay ng makina ng kotse. Ang kanyang naririnig. Pasimpleng nililingon niya ang gobernador kapag hindi nakatingin sa kanya upang punahin ang mga pagbabago nito sa mga araw na hindi niya nakita. Bumagal ng takbo ng sasakyan dahilan upang mapatingin sa labas ng bintana si Nati. Pamilyar sa kanyang lugar. Sa lumang apartment na binili nito sa Bulacan sila pumunta. Anong gusto nitong mangyari? Magbalik tanaw sila na magkasama? Napairap na lang sa kawalan si Nati kahit na medyo may konting excitement at sakit din sa kanyang puso. Bakit mo ko dito dinala? Anong plano mo? Akala mo makukuha mong atensyon ko kapag dinala mo ko dito? Anong tingin mo sa akin?
Basta-basta mo na lang makukuha ng dahil sa pagganito mo, ha? Hindi ba nito alam na sakit ang ibinibigay sa kanya ng lugar na yon? Oo, at marami rin namang masayang pangyayari sa kanyang buhay sa lugar na yon, pero nung kang aaminin niya yon sa gobernador. Saka hindi niya rin aaminin dito na pinupuntahan nila yon ni Brixton dati, pero kada gagawin niya yon, walang hindi naluhaan siyang umuwi ng dahil sa kanyang panghihinayang sa nakaraan nilang hindi na nadugtungan. Naaalala niya pa ang sakit noon na may kasamang pangungulila niya sa gobernador. Napakaraming mga alaalang lugar sa kanilang dalawa na kahit pilit niyang iwaglit ay kusang bumabalik. Natatakot siya na baka kapag pumasok siya sa loob, maging malambot na naman siya at muling maging tanga kay Gaston. Matagal na silang hiwalay at ang pagbabalik nila sa apartment na yon na kanilang naging pugad noon. Gusto ba nitong isampal sa kanya kung gaano siya noon kahibang sa lalaki? Kabaliw dito. Ganun ba, Gaston? Manginig ng boss niya kung saan may nagbabadyang mga luha. Let's get inside first. Ganun na lang ang pag-iling ni Nati upang ipakita niyang mariin pagtutol sa gusto nitong mangyari. Kung papasok sila sa loob, babaha ng mga alaala nilang dalawa na madalas na iniiyakan niya gabi-gabi. Panigurado yon kahit napilit niyang harangin at huwag nang isipin. Nagawa na niyang matanggap yon. Baka kapag muli niyang naalala, hindi niya mapigilan ang sarili na muling maging alipin ng pag-ibig at walang pag-atubiling patawarin niya ang lalaki. Bagay na paniguradong kanyang pagsisisihan ng lubusan. No, ayoko. Pagtutol niya na nagsumiksik pa sa gilid ng sasakyan upang ipakitang ayaw niya. Nati, pagod ang mga batang puno ng pakiusap ni Gaston na pinandilatan niya lang ng mga mata. Halata sa mukha at tinig ni Gaston ng pagod sa buong maghapon. Patuloy na umiling si Nati sa kanya, ayaw pa rin nito sa kanyang pakiusap. Napapikit ng mga mata ni Nati nang marahang humaplos ang isang palad nito sa kanyang pisngi na para siyang hinihipnotismo. Tila bata siyang inuutong bumaba na sila ng kotse at pagbigyan ito sa kanyang kagustuhan. Hindi siya pwedeng magpadala sa salita nito. I won't do anything, Nati, kung yun ang inaalala mo. Mag-uusap lang tayo. Wala ka bang tiwala sa akin? May himig ng pait sa tinig ni Gaston. Hindi naman kita pipilitin na may mangyari sa atin. Kung ayaw mo, mag-usap lang talaga tayo. Sorry kung naapakan kong pagkatao mo doon sa mansyon niyo. Trust me, baby. Wala akong ibang gagawin. Promise, usap lang. Unless ikaw ang magbibigay sa akin ng motibo. Kumalma doon si Nati o ang sabihin niya yung nauto na naman siya ng gobernador. Bigla siyang nawala ng lakas para magmatigas pa. Naroon na sila, sumama na siya at bakit hindi na lang niya muling pakinggan to. Okay, wala akong masasamang gawin sa'yo. Maya-may bumaba na ng sasakyan si Gaston nang makitang naging kalmado na si Nati. Hinawakan niyang pintuan ng kotse at tinintay na sumunod sa kanya palabas ang babae. Ilang minutong lumipas bago to lumabas na halatang napipilitan upang gawin ang bagay na yon. Hindi tinanggap ni Nati ang isa niyang kamay na nakalahad. Binangga niya lang yon pati ang kalahating bahagi ng kanyang katawan. Walang naging imik si Gaston kahit pabahagyang nasaling noon ang damdamin niya. Ipinalagay na lang niya na at least pumayag ang dating nobya sa kahilingan niyang mag-usap sa loob ng dating apartment. Walang lingon sa likod na nauna nang humakbang si Nati papasok ng gate ng apartment na sa kanyang mga mata ay walang anumang nagbago. Mabagal namang sumunod si Gaston sa babae matapos na ilagay sa isang bulsa ng suot niyang pantalon ng isa sa kanyang kamay. Sa ilalim ng medyo madilim na mga ilaw sakaling yun, kung saan ay tahimik na ay litaw na litaw ang slender figure ng anino ni Nati na natatakpan ng anino ng ilang mga puno sa paligid. Buwan yun ng Pebrero at malamig ang simoy ng hangin. Sa suot nito na medyo revealing ang likod ay hindi niya alintana ang matindi at nanunuot na butong ginaw. Mabilis na siyang sinundan ni Gaston nang nakita ng gobernador ang pangingilabot ng braso ni Nati na hindi nakaligtas sa mga mata niya. Inabot niya ang kamay nito at nang mahawakan ay pinagsalikop niya yon na kagaya lang ng dati. Nilingon siya ni Nati na bahagyang natigilan sa paglalakad. Hindi nito hinila ang palad. Marahil ay dahil sa ang gabi ay masyadong mapang-akit o ito ay dahil bumabaha ang mga magagandang eksena sa nakaraan na paunti-unti nagbabalik ng kanilang mga alaala. The sense of propriety he had promised was completely gone.
Tila sumama yon sa hangin na walang tigil na dumadampi sa balat nila. Pareho silang natigilan sa paghakbang at kapag dakay nagkatitigan. Malapit na sila sa may pintuan ng apartment. Ilang hakbang na lang ang kanilang gagawin at tuluyang makakapasok na sila sa loob noon. Hindi pinuputol ang titigan at hawak pa rin ng isang kamay ni Nati ay dumukwang palapit si Gaston sa mukha ng babae na hindi naman iniiwas ang mukha sa kanya. Hinihintay niya kung anong gagawin ng gobernador na kahit na alam naman niyang hahalikan siya, hindi pa rin siya umiwas upang tumutol dito. Napapikit na si Nati ng mga mata nang banayad na dumampi ang labi nito sa bibig niya. Napuno naman ng amazement ang mga mata ni Gaston nang makitang reaksyon ni Nati. Kung kanina'y galit na galit ito, ngayon ay tila lunod na lunod to sa kanyang halik na bagamat saglit lang ay nakita niya kung paano pabilisin ang tibok ng puso ng babae na malinaw na makikita sa galaw na magkabilang balikat. Hinawakan pa niyang likod ng ulo nito nang muli niyang hinalikan namang naghihintay nitong labing nakaawang pa. Let's go inside now, baby. Malamig ang hangin dito. Mahinang pukaw niya para dumilat ang mata nito. Bahagya pang hinaplos na likod ng kanyang isang palad ang pisngi nitong mas lalo pa doong namula. Pasensya na, hindi ko napigilan ang aking sarili dahil sobrang namiss kita. Ang yakap mo, ang labi mo,